Ito ang isang bahagi ng talakayan na nangyari sa pandahan ni Ate Pechay noong October 3. Maganda ang naging tanong ng kapatid kaya minabuti namin kuhanin at ay bahagi rito. May tanong po ako about Sige dun po. sa yung about linawan Opo. niyo nga po ako about sa buhok saka yung sa alahas. Ayan. Hmm, Kasi po, ayan, kasi magandang po, topic yan. kasi po, yung nagkakaproblema po kasi ako nung nagbakasyon ako nung July. May gusto kong paputulan yung buhok ko kasi nahawahan ako ng kutulon sa mga pamangkin ko kaya ang ulo ko Nako. ngayon ang kati-kati. Gusto kong paputulan. Tapos nabanggit ako, hindi ko lang sinabi na kumbaga papahapyaw ko lang sinabi dito sa worker na gano'n, gano'n, gano'n. Hindi daw pwede kasi matitiso daw po ako. Tapos sinabi ko na lang, Hindi po ako Hmm. yun. Hindi po ako yun. Opo. Hmm. Pag po hindi niyo po Ah, pinagupit sis. yung mahabang buhok niyo, matitisod po talaga kayo, baka mapatid po Mm. kayo kapag sobrang haba na. Oo. Sis, Joke lang po. ako muna sasagot sige ako po. muna sasagot biblical. Basahin ko Opo. muna sa inyo ito. Sa isang talata po ng unang Korinto, sa Kapitulo 11, at ang bersikulo ay 6. Ito po yung mababasa natin, kapatid. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman. Ngunit kung kayahiya sa babae, ang pagupit o paahit ay maglambong siya. Ayan. Ano po pagkaintindi niyo dyan, sis? Wala lang akong Bibliang Bisaya, sis eh. Pero kung may Bibliang Bisaya sana ako, oo. Ayan o. Kung ang babae walang lambong, walang veil, for if the woman be not covered, yung covering kasi dyan is a veil, that is a literal na covering, lambong. Yung kagaya sa mga madre basis, ay pagupit naman. May payag naman po pala ang Biblia na magpagupit eh. Nakalagay po sa talata pinapayagan ho bang magpagupit o hindi? Pinapayagan po, sis. Pinapayagan po, sis. Meron pong provision ng pagpapagupit. Oo. So hindi po masama magpagupit, kapatid. Sige po. Gusto ko sagutin yung tanong ni Sis in a perspective ng agnostic. Yung kasi, yung diyan sa book na yan, malaking delusion na naman ni Bes yan sa MCGI, na gusto niya maging kakaiba siya, na parang feeling niya sumusunod talaga siya kay Pablo. Yung kasi po na yan, yung ito lang ang take ko po dyan sa talata yung sa 11, 13 ba hanggang 15, di ba? Yung kung sino man ay may mahabang yung hindi naman ang lalaki, Buhok. kung ang lalaki may mahabang buhok, mahalay sa kanya. Datapwat, okay, sir, yan. Datapwat po ang babae may mahabang buhok ay isang kapurihan niya. Sapagkat ang buhok sa kanya binigay na pang takip sa taas at sa torso. Hindi ba katalagahan nila nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki, mahalay sa kanya? Datapwat po ang sa babasa niya 15. Tatapat ko ang babae may mahabang buhok ay isang kapurihan sapagkat ang buhok sa kanya ibinigay na ang takip. Niya tinuturo kasi ni Pablo dyan sa Korinto na magpahaba ng buhok ang mga babae ni Pablo. Ngayon ang konteksto kasi niyan, alam naman natin ng Korinto, under ng Roman Empire that time ni Pablo. At ang mga taga-Roma, traditional po kasi sa kanila na pagka po sila ay sumasamba o mananalangin, papasok sa sinagoga, naglalambong po yan sila. Yun po yung tinatawag nilang pagan, kung di ako nagkakamali, sa polytheistic belief. Nilalambungan nila yung kanilang mga ulo bilang takip para it's a sign na makapag-focus sila sa kanilang pagsamba
prayer. Yun yung sinasabi niya sa, kung itataas mo, soro yun sa yung may lambong, sinasabi sa tres yata yan. Or sa tres. Yan, dapat ibig nito lang. Yan, yung pangulo, lalaki, si Kristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalaki, at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos sa baba. Ang bawat lalaki na nanalangin o nanguhula na may takip ang ulo, ay niwawala ng puri ang kanyang ulo. So, may pinaghuhugutan si Pablo dyan eh. Bakit niya sinabi sa mga taga-Korinto na yung mga nagtatakip ng ulo, nagtatakip ng ulo habang nanguhula, nanalangin, niwawalan niyang puri yung si Kristo. Bakit? Kasi gusto ni Pablo, kasi ako, take ko lang yan, Si Pablo kasi nagpapakilala siya ng ibang Diyos sa kinikilalang Diyos ng mga taga-Roma. So, ito para sa akin, it's an act of rebellion ni Pablo na makumbinsi niya itong mga taga-Korinto na sumampalataya sa kanya na alisin mo yung belo mo kasi si Kristo, ang sign ng ulo na lalaki ay si Kristo. Kaya huwag ka magtatakip. Bakit niya nasabi yun? Kasi kaugalian ng mga taga-Roma na magtakip ng belo sa kanilang mga ulo. O ngayon, para mawala yung belo sa mga babae, ang iniutos niya, magpahaba ng buhok. Magpahaba ng buhok. Yan ang konteksto yan. Kaya niya binabanggit po yan. Ngayon, ang tanong is, paano so utos na magpahaba ng buhok. Ang tanong natin sunod, yung pagpapahaba ng buhok na sinasabi, meron bang limit o meron bang standard kung hanggang saan yung mahaba? Kung MCG tatanungin mo, si Bes, ang paniwanag niya yung nature. Dapat nature, kung hanggang sa ipahaba ng Diyos, ay doon mo pahabain. Wala naman sinasabi si Pablo. What I mean is, okay, nature nga. Ang tanong, kung papahabaan ng nature, ang tanong, kung utos pala ni Pablo na bawal magpagupit ang buhok ang babae, sana, in-emphasis niya na. Kasi fundamental doctrines yan ng MCGI, di ba? Yan ang fundamental doctrines kung yan ang fundamental doctrines ni Kristo, kung bawal yan, dapat, sinabi niya na, huwag kayong magpaputol ng buhok ng mga babae. Di ba? Parang yung utos na huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Ba't di niya sinabi na bawal magpaputol, huwag kang magpaputol ng buhok? Kasi wala nga standard na binigay si Pablo kung hanggang saan mo siya pahaba na puputulin. Kasi kahit naputulin mo po siya hanggang lower the shoulder mo o hanggang tawag ito baywang, pa rin yung consider. Masyado lang in-sense kasi ng LCGI na pahabain hanggang sa magandang talapakan na. Ang totoo, napaka-hygienic yan at scientifically, hindi na healthy yan para sa mga babae. Kaya hindi masyadong para sa akin, in-exaggerate yan ni Soriano at ng mga suhay. Yung pagpapahaba ng buhok. Kaya nga, tingnan po ninyo, sa lahat po ng sulat ni Pablo, ewan ko lang kung tama ako, sa lahat ng sulat ni Pablo, sa Korinto lang niya tinuro yung pagpapahaba ng buhok at yung belo, na mag-alis ng belo. Bakit? Kasi meron siyang pinagmumulan. Para naman sa amin, nakikiayon si Pablo sa nakagisnang kultura ng Korinto kaya ganyan ang turo niya tungkol sa buhok. At the same time, hindi rin sinasang-ayunan ni Pablo ang kaugalian ng pagsamba ng mga pagano. May video kami tungkol dito, nasa description. Huwag kayong makonsensyo matakot. Sis, naputulin po ninyo yung buhok po ninyo dahil hindi po yan, wala po sinasabi sa Biblia na bawal pong putulin. Kahit nga hanggang bewang o balikat, pwede naman, mahaba pa rin naman po yan. Kung susundin mo lang po, kumbaga naman yung buhok ko, mahaba naman. Kaya lang gusto ko sanang putulan yung dulo. So sis, akong basahon, pwede po. yes sis, akong basahon to sa binisaya. Kung ang babae dili magpandong sa iyang ulo, maayo pa nga
magpaputol na lang siya sa iyang buhok. Karon, mapangita lagi nato na gihambal ni Pablo, giingon ni Pablo na maayo pa nga sa babae magpaputol sa iyang buhok. Kung saan man nato na sis, kay ingon man lagi ni Pablo, maayo pa. Maayo pa ba kita kay Pablo? Mas maayo pa ba kita o mas maayo pa ba si Igsoong Soriano kay Pablo? Kung saan man nato na i-reconcile sis. Kay gihambal man niya o giingon man niya, maayo pa nga magpaputol na lang. Letra por letra pa na sis. Nagsulti na si Pablo na maayo magpaputol. Kaya ikaw sis, magpaputol na ka. Kay katilagi ang na-split ends, di ba? Lagi. Maraming loopholes yung Maayo, buhok maayo. kasi. Nya, kanang about sa alahas. Ayan. Kahit Sis. ordinary lang na kanang arios o kwintas, bawal ba dyan na ay? Hindi. Kahit naamay suwat sa Biblia na naay mga igsuo na dato. Karon dagang bang kwarta na magpasok man sila sa mga simbahan, sa mga chapel, naay singsing eh. Basahon na ako. Wait lang ha. Basahon na ako sa isang talata. Sana si Potential may na si Potential na tawag nito, yung maraming translation. Pati sa Bisaya. Si Kuya Talong, yung kanyang Pati sa Bible, Bisaya. yung Bisaya. Mas mas gusto ni ito. Tagalog mo na lang para maintindihan lahat. Ship, standby, after zero. Oo. Pero standby lang. Pagbigyan lang natin si Sister sa ibabaw. Pagbigyan natin ng konti. Oo. Hanapin ko muna yung talata sis kasi nahanap ko yung Sige. equivalent yan sa sa Oo. Tagalog. Basahin ko na dito sis. Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo na Panginoon ng kaluwalhatian na huwag magtatangi sa mga tao, sabi ni Santiago. Sapagkat kung may pumapasok sa inyong sinagoga ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak at inyong itangi ang may suot na damit na maganda at inyong sabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti at sa dukha ay inyong sabihin, tumayo ka riyan. Kung maupo ka sa ibaba ng aking tungtungan, hindi baga kayo'y nagtatangi sa inyong sarili at nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? O niadto man sa talata sis na may mga igsuunan niadto sa iglesia na dato. Na pumapasok na dato, wala ba kamo ing pagpasulabi sa taliwala ninyo o nangaghimo kamo nga mga maghuhukom nga may daotang huna-huna. Tanang huna-huna ang maayong ayusin sis. Ay naamay mga igsuunan dito na mga dato. Pero okay naman siguro yun, nakuha na ni sis yun. Sige. Diyan sa video clip na iyan, Bisaya ang kausap ni Zorro Servant kaya sa wikang Bisaya sila nag-usap. Bale ang tinanong ng kapatid ay kung pinagbabawal ba ang alahas. Pero sa binasa ni Zorro sa Santiago 2:1 hanggang 4, kita na hindi bawal ang alahas sa 1st century Christian Church. Kini nga hilesgutan maimong hisgutan pag-usab sa laing yugto. Sana ay may natutunan kayo sa ibinahagi namin. Ang ibang detalye tungkol sa schedule ng pandahan ni Ate Pechay ay makikita sa sitio Reddit. Link in the description. Salamat sa pakikinig.